Hola! So, ngayon sa video na to, so we will just continue with our sermon series break, What God Wants. Ano ba ang gusto ng Diyos sa panahong ito? Ngayon, I want to expand my previous discussion about Israel. Yan. Ngayon lang talaga ni-reveal ni Lord ano ba yung mga nangyari talaga sa bansang Israel. So, sabi ko nga, pinahapyawan ko nga the last time is the Israel that we know is not really the Israel that the Lord has established before. It's definitely not. And it's much larger compared to the modern day Israel that they just agreed upon na okay, this is Israel. Okay, let's pray. Father God, nagpapasalamat ako sa araw na ibinigay po sa amin, Lord. Nagpapasalamat ako sa araw na inyong ipinagkaloob. Be our speaker, be our guide, Father God. In everything that I say, Lord, be the one that mediate every word that I shall say. Salamat to Lord. Speak blessings unto the ones that will receive the message, Lord. Even though this is a sermon series break. Salamat to Panginoon. Help us grow wiser each and every day. Teach us to number our days. Even though we grow older, Lord, we become more younger when it comes to our strength. Salamat to Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, let's talk about Israel. Or sama say Yashael. Sabi ni Lord, does not matter. Basta nagkakaintindihan tayo sa Israel. Yan. This is the problem about the modern day Zionists. So, kasi oo nga naman, nasa Revelations yun na maraming mga mangyayari sa Bible na may kinalaman yung Israel. First and foremost, my people shall gather again, the 144,000. So, and the like, so the persecutions will come, they will come and gather against my land, my people. Everything shall revolve around his favorite people. So, oo nga naman. Worth it nga naman talagang bigyan ng pansin na ngayon ginugulo ang Israel. Sabi ni Lord sa akin ngayon, bakit noon pa naman ginugulo ng Israel pero dati naman di nyo naman ina-affiliate sa end times. Dati pa naman ginugulo yung Israel na yan, pero bakit ngayon pa lang ako nakakarinig na end times na raw, samantalang dati hindi pa end times? There is something wrong. Dati pa naman may issue yung Lebanon, yung mga Palestine na yan. Dati pa naman sila may issue dyan sa Israel ever since pa naman. Yung mga nasa baba, yung mga nasa Africa, dati pa naman sila may problema sa Israel. Lahat, karamihan sa mga nag-Arabic may problema sa Israel. Noon pa yan, sabi sa akin. At ngayon, napapansin ni Lord, bakit ganun? Bakit parang puro end times yata naririnig ko sa mga YouTubers? Ina-affiliate na sa end times yung nangyayaring kaguluhan sa Israel samantalang dati pa naman silang ginugulo. May mali ba sa salita ko? Oo nga, sabi ko nga, may kinalaman sa Israel yung darating ako sa Israel, ipagtatanggol ko yung Israel, pero ang sabi ni Lord, hindi yan yung Israel na gagawin ko. Wala pa yung Israel na yun. Alam niyo ba yung new heavens and earth? Meron talagang lupa na paggagaderan yung mga tao ng Diyos. Pero hindi pa na-establish yung lugar na yon. Linawin ko ha, wala pa yung gathering place na yon. So sa mga tao, sa mga vloggers, and anyone that says that the Israel is the one that dun daw magagather, that's wrong. The Lord will always be right and humans will always be wrong. Let God be true and every man shall be false. Yan, linawin ko ha. Wala pa tayo sa end times. Yung tipong babalik na daw ulit si Lord. Baka sa init ng ulo, baka kayo agad kunin ng Diyos. Baka bukas pa lang mag-rapture na kayo ha. Mga nagpapahayag ng maling salita sa Israel. Wala pa nga. Wala pa nga yung World War III eh. Pansinin nyo, hindi naman na nila tinatago.
yung BRICS, tsaka yung G7, yung mga NATO na yan, sa tingin nyo ba nagtatago pa sila ng mga motives nila? Nung World War II, syempre maintindihan mo, wala pang media masyado, so parang medyo nakatago. Pero ngayon sa tingin mo, with all of the media that is available, sa tingin mo ba nagtatago pa yung mga yan? Hindi na. Alam nyo, sabi sa akin ni Lord, eto yan. Yung Cold War kasi dati, hindi pa kasi natatapos yan. Sa mga nakaabot ng Cold War, hindi pa rin natatapos yung dalawang magkaaway na bansa talaga niyan. It is between the USA, the NATO, and the USSR. Ang dugo kasi ni Putin talaga is talagang tirahin ng tirahin yung US. Ito na nga Israel, papasok na tayo sa quote-unquote Israel. Yan. Siyempre si US, mahilig umepal, sabi ni Lord, diba? Umepal si US Tapos, siyempre, pag umepal si US, siyempre, hindi na malayo si si Russia dyan. So, yun, nag-aano na sila dyan. So, parang nawala tayo sa kwento ng Ukraine, no? Ganun na ganun din. Sabi sa akin, wala naman nagbago sa style nila. So, kaya nga sabi sa akin, pagdating sa gerang paparating, dapat daw yung mga bansang ayaw naman madamay, dapat neutral. Sabi ni Lord, hindi daw siya sure kung yung Switzerland magiging neutral pa rin sa darating na gera. Kasi, we're not sure, kahit sabihin natin mag-neutral sila, we have to remember, Switzerland is within the confines of the EU. Lahat ng mga katabing bansa niya, puro EU yan. So, hindi malayo na baka pumanig yung Switzerland sa EU. Yun ang ano ni Lord dyan So, anyways, this is what the Lord wants. So, the Lord wants, first and foremost, to us to know that although the time is near, malapit na yung pagdating ko, hindi pa ngayon yung rapture. It will not happen within the next week, within the next 2 months. No, it will not happen. Wars and wars will come. Wala pa nga yung World War III Rapture agad kayo. Ganon din naman siguro yung wish ng mga tao ng World War II. Wala naman daw nagbago sa amin, Lord. May mga nagsasabi, darating na raw si Lord nung World War II. Wala naman, di naman dumating si Lord. Ito na, inuna ako na kayo. Walang rapture na mangyayari within the next year. Wala pa nga yung mga Exodus, wala pa mangyayari yun. Yung mga darkness, wala pa nga. Di pa nga nangyayari yun Sa mga, ito kasi yan, sabi ni Lord, for all those people who will preach the wrong words shall be raptured prematurely. Kukunin na lang sila ng wala sa oras. Kasi tinatakot nila yung mga tao ng Diyos Kasi ever since naman, may gera naman talaga May kaguluhan naman talaga sa San Sinukob diba? Sabi nila, di naman nawala yung digmaan, diba? Ever since naman, may nakikita ka na mga away, pero di naman ako dumarating din. So, yun na nga, that brings us to the Israel. Before, kasi, the Lord has confirmed that the Israel that is within the southern parts of the African part. Southern parts of Africa ang primordial Israel. Yung ibig sabihin nun, yung Israel before the Great Flood is within South Africa. Basta nasa south talaga siya. Of course, the Great Flood has come. So, napunta sila sa taas. Nasa northern part sila. So, this makes sense kasi yung Canaan is within also the northern parts of Africa. Papunta na kang Asia. Yung Israel. And from Noah, and then pupunta tayo sa panahon ni Joshua. The Israel is so huge that the whole Sahara Desert is theirs. Almost the whole Sahara Desert. And Kenya, Zimbabwe, some parts of the Congo, even Nigeria, actually, abot ng Israel dati. That's how huge Israel is. Yung buong northern and mid-Africa, sakop nila.
I don't know where did the cartographies come na parang ang liit lang ng Israel na parang hindi kasama yung Africa. Sabi sa akin, kaya nga tinan mo, kaaway ng Israel yung mga yung mga Arabic speaking. Kasi dati kasi nila lupa yun. Yung mga kasi ancient Israelites, maitim talaga in nature. Yun ang sabi sa akin ni Lord. So, you might be asking me, so, where are the people of Israel right now? They have scattered around the world. Sabi ni Lord, except Antarctica. Wala lang Israelites sa Antarctica, of course. Pero yung Antarctica, this is going to be in a separate video. Ano ba yung plano ni Lord sa Antarctica? Sa susunod na video na yun. So, kasi nung nag-usap kami kasi ni Lord, the Exodus might happen there. It might happen there. Pinag-iisipan na ng Lord yan. Kasi Antarctica will be the safest place against any sorts of war. First and foremost, napansin nyo ba yung US, meron silang sabi sa Lord, meron kasulatan na hindi sila pwedeng mag-conquer doon. So, the Lord really permitted it. So, there is a place for those people who will be included in the Exodus. Antarctica could be the place. Anyway, so pag-usapan natin na mabilis yung yung Noah's flood. Pag-usapan natin to. A lot of the people were confused. Sino ba yung mga Nephilim na yun? Nephilim obviously are the fallen angels na pinatapon ni Lord sa heaven. Na umanib sa mga tao. That's clear, right? It has to be clear. Sabi kasi sa akin, so super laki ng mga tao before. And hindi na niya papahintulutan pa ulit na talagang ganun kalaki yung mga tao. It's been a disaster before to the point that the Lord really has to do it. Those are fallen angels that really incorporates into man. So, sabi ni Lord, pabalik na tayo doon. Gagawin na naman ulit nila yan in the future. So, lahat na nung mga nasa movies talaga, it will really happen. Kagaya ng mga vampires, kagaya nung mga nasa cartoons, sa mga One Piece, sa mga Naruto, everything has been inspired by the devil. So, yung mga astral, mga telekinesis, teleportation, everything has been around in the second heaven. So, ginawa na nila dati. So, it will happen soon. Sabi kasi sa akin, hindi pa niya pinapahintulot kasi people are not yet ready by this time. To the point na talagang kailangan niya pa talagang bahain ang buong mundo para lang masupol lahat. Sabi sa akin ni Lord, hindi ko nagagawin sa tubig. Pero sa ibang paraan naman daw. So, ganoon pa rin. Pwede pa rin niyang guhuin talaga. Pero hindi lang sa tubig. Speaking of which, so, Israel that we all know is just an agreement. Linawin ko lang the Israel that we all know today is just an agreement of the United Nations na ito yung modern day Israel. It is not. Yung past na nga lang, mali na eh. Yung future pa kaya, wala pa nga sinasabi si Lord. This is part of the grand plan of the devil to deceive people. To deceive people of what is happening. Kaya, di naman porket may social media na, that is one way of the devil deceiving people na, ay, ito yung mangyayari. So, if you don't use the social media apps correctly, you will be confused
on what is going to happen. Okay, let's talk about yung mga kaaway naman ng Israel. Sige, let's start. Ang totoong kaaway ng Israel, eto. Una sa lahat, yung mga lupang sinakop nila. Halos lahat kaaway nila. Why is it? They don't want the people of the Lord. Kasi sila yung pinili ng Diyos eh. That's one. Second, it is the devil's way of telling, we are against you, Lord. Kalaban ka namin dito. As you can see, it is part of the jealousy plan of the devil na gusto niya talaga manghatak ng tao sa impyerno too. So, ginamit niya lahat ng pamamaraan. Social media, wars, rumors of wars, just to deceive us. But, this message is here for you. All of the news almost are false. Totoo may namamatay sa gera, totoo naman na may mga masama nangyayari, but the thing is, it is all just part of the props. Masakit niyang sabihin, may namamatay talaga, pero props lang yan ng mga demonyo. First and foremost, to decimate people. Gusto nila magbawas ng tao. So, sabi nga ni Lord, wala na raw, kailangan na raw ng mga bagong tao sa impyerno. Kahit ang dami-dami na nila doon, kailangan pa rin doon ng bagong tao sa impyerno. So, marami pa rin nauuto. Yun nga yung problema nila. Dami nauuto. Kasi syempre, credible news. Syempre, mas makikinig pa nga daw sila sa credible news kaysa doon sa parapets. Kaysa doon sa mga mensero ng Diyos. Bakit kaya? Ayaw kasi nila marinig yung katotohanan eh. That's the problem. Ayaw kasi nila noong talagang totoo. Nako, huwag kayo magpapaniwala dyan sa mga gera-gera na yan. Nako, pagdasal nyo na lang yung mga nadamay, mga inosenteng taong nadamay. Parang naiisip nyo, sasakupin na Israel, pero hindi nyo naiisip, sino ba yung mga inosenteng taong nadadamay dyan? Maraming inosenteng taong nadadamay dyan sa kabalbalan ng mga satanis na yan. Eto na nga, pupunta tayo sa Pilipinas, no? Ano naman kinalaman na Israel sa Pilipinas? Sabi nila, dapat nga wala eh. Wala naman dapat pakialam yung Pilipinas sa Israel. Kasi hindi naman talaga Israel yung pinapakailaman nyo eh. Bakit kayo mangingilam sa Israel? Di naman talaga yun yung lupa ko. Di naman yun yung mga tao ko. Samantalang karamihan sa mga tao pa rin, mababa pa rin tingin sa mga itim. See? Sabi nga ni Lord, saka ko na i-reveal yung mga tao kasi most of the tribes nagkalat nga. So some of which is in America, yung mga Jews doon, and then meron ilan sa Asia. Yung Levi meron sa Asia, pero konti lang. So, wala pa siya sabi si Lord sa 144,000 na yun eh. To be exact. Wala pa siyang talagang minimension sa akin. Kasi sabi sa akin, Lord, di naman siya importante pang malaman. Ang importante lang naman, may raos mo lang naman yung mga susunod na mga paparating. Yun lang naman muna, may raos silang muna. Kasi di naman talaga kayo mamumuhay ng mga marangya dito sa lupa kasi lahat naman nawawala eh. So, yun na nga. So, bakit ba tayo nangingialam sa Israel kung di naman yun yung lupain ng Diyos in the first place? Sabi nga nila, wala lang kayong magawa. Gusto nyo lang makimarites kasi wala kayong magawa sa mga buhay nyo. Bakit? Nasisindak kayo kasi end of the world na. Sinasabi na nga ni Lord ngayon, hindi pa end of the world next week, hindi pa end of the world next month, hindi pa end of the world sa 2024. Kaya doon sa nagpapahayag ng mga maling balita, you have to review this. You have to review this video. Or else, you might be stirring up the wrath of God. Kasi ayaw ni Lord yung nagpapahayag ng maling balita eh. Ayaw ni Lord yan. Yung mali-mali magbalita.
Mali-mali yung mga updates. Tapos yung mga ano naman, yung mga propeta naman na talagang ginagamit ng Diyos, ayaw nyo rin naman paniwalaan kasi tatanong nyo, saan ka kumuha ng impormasyon mo? Pag sinabi naman sa Diyos, nahihibang kayo. Nahihibang yung mga propeta. Samantala, doon naman sa mga credible newscast daw na sa demonyo galing, nung kayo naniniwala. Eh di wow. So that's for this video. So I'll see you next time. God bless.